Ayan, let's have our first one, si Juvins. Hi, Miss Suzette. Good evening po. Grabe. Hi. Shashock ako. Ang question ko lang po is way back Encantadia 2016 kasi maraming nalungkot na nawala si Amihan. Ano po yung reaction nyo nun na because of Kylie's pregnancy, bigla siyang tatanggalin sa serye? Mahirap siya no na task kasi kahit um kaya lang alangan namang sisihin ko siya kahit naman siya naiyak din siya at hindi niya rin naman talaga inaasahan. Of course may minura ko pero hindi siya. Ah, Sino? Shit! I love Kylie. Talagang alam ko nung pinalabas yung 2016, karamihan ng mga Encantadix ay nandoon sa 2005 na characters ng mga sangre. Kaya doon nung nag-uumpisa yung 2016 may ilang criticisms tungkol doon sa mga Mm. characters, no? And then si Kylie yung amihan niya, ibang-iba doon sa amihan ni Isa, no? Yeah. Nag-grow siya sa panlasa ng mga tao at minahal na rin. Yun lang, ang daming naiba because of that. Dahil hindi na plano yon at wala naman talaga sa plano yon, ang daming nabago dun sa kwento. Kailangan mag-adjust. So, walang kaso yon para sa mga bagong audience ng 2016, pero ang laking dagok yon at I'm sure frustrations or disappointment yon for the Encantadix na 2005, alam na nila at kabisado nila yung kwento. And then with the 2016, may mga pangyayaring hindi natin gusto at may mga nabago talaga. Yon. So wala. Ang tinitake ko na lang doon yung reaction ng mga 2016 na bagong audience Mm. na nagustuhan din naman nila yon kasi hindi pa nila napanood yung 2005. Also, ah yung gumawa ng Awu tsaka ng Imaw, wala na kasi dito yung 2005 na Imaw tsaka yung si Awu tsaka yung ibang Pasneya. Wala na dito bigla si Ben Batutoy ba yun, Noel? Benny Batoktoy, Oo, Mountain wala Rock, na siya dito sa Manila no, UK na siya. nasa UK na siya. Siya lang yung ang galing gumawa ng ganon. Kaya ibang-iba yung itsura ni Imaw tsaka si Awu nagmukhang malnourished dun sa 2016. Oo, pero okay na rin. Actually, I have a question following up yung Kylie pregnancy. Mm. Because yeah, I do have. I think natatanong na rin to eh. Palagi siyang natatanong. Mrs., would you like to share if you remember, if you still remember, ano ba dapat yung mangyayari sa character ni Kylie Mihan, ni Kylie Padilla as Amihan? That's a great question. Ah, kung ano yung naging kwento noong 2005, magiging faithful sana kami doon eh. Mm. Although may medyo may tweak doon kasi ang lakas ng chemistry ni Ruru tsaka ni Kylie, Mm. di ba? I mean ni Amihan at tsaka ni Ibrahim. Mm. So, lalaruin namin yun eh. Lalaruin namin yung Amihan, Ibrahim at tsaka Alena. Of course, para sa mga nagkagusto doon sa kanila. Uh, and then, same pa rin kung ano yung nangyari kay Amihan doon sa 2005. Hindi pa kasi dapat siya mamatay doon sa 2016. Although talagang namatay naman talaga si Amihan. Mhm. Pero na-resurrect siya, no? Pero nawala lang yung mga guhit niya sa palad. Ibig sabihin, hindi na siya part ng mga kakaibang tao na siya. Kumbaga Mm. sa mga babaylan, nagkaroon siya ng transformation, ng spiritual transformation. Nabuhay pa rin siya, pero hindi na siya kagaya ng mga living, no? Mas may higher spiritual enemy na siya. Kaya lang, yun na nga ang nangyari. Pero alam mo Mm. kung lahat tayo heartbroken over that,
Mas lalo si Kylie kasi nakausap ko Mm. siya, no, na talagang walang tigil talaga yung iyak niya. Kasi hindi niya rin ina-expect na ma... Kasi dapat hanggang 16 weeks lang yung 2016 pero na ano siya, no, na nadagdagan na nadagdagan. Thank you, Miss S. Another from me. Related pa rin doon. You considered killing off Alena instead of Amihan eh. Di po ba? Is there more to that? Hindi Parang ko, si Kylie po yata, gagawin yata na buhay pa rin siya, buntis, she's gonna tape, she's gonna shoot, pero ay, shoot siya below. hindi, hindi. Kasi hindi talaga pwede. Kasi aalis na siya eh. Pupunta na siya ng Mm. Australia. So, hindi talaga. Walang choice talaga kundi baguhin yung amihan. Ang gusto ko sana nun, si amihan pa rin, walang transformation, iba na lang ang artista, tapos magkakaroon na lang ng disclaimer na ang amihan para sa episode na to at sa mga susunod na mga episodes ay gagampanan na ni Chorba Chorba, bagong artista. Pero hindi sure ang iba sa mga boss kung kakagating niya ng audience. Kasi iba syempre itsura na, no? Kasi ayokong magdaan dun sa... So, tanggal lahat ng armas namin. So, walang choice kundi yung magdaan dun sa iba na yung itsura niya. Tapos, kaluluwa na lang ata ang... Ano, nakalimutan ko na nga kung ano nangyari doon. Nainis ako dun sa, 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 sa nangyari. Pero, yon hindi. Si Alena ba papatayin? Hindi ko na maalala yan kung papatayin siya. Parang hindi naman. Pero definitely sure ako na hindi pa rin si Kylie kasi alam ko talaga dahil nagkausap nga kami na aalis siya. Si Ryle Dusting Angwas just wants to say thank you for pushing the boundaries of Philippine TV, Miss Suzette. Ha? Halo? Halo? Ang ang bigat nun, Ryle, ah. Oo, ang bigat. Grabe. Pero, pero Miss S, that's true naman din po. I agree. Okay, let's Thank you. have Rugine and then Renz for their further questions to Miss Suzy. Hello po, good evening po, Mrs. Seth. Good evening. Hello po. Ang question ko lang po is, nung ginagawa niyo po ba yung 2016 version ng Encantadia, may kinatakutan po ba kayo at what part po kayo nahirapan if meron man po? Kasi syempre po, during that time, parang medyo crucial siya when it comes to, syempre, hindi naiiwasan yung comparison between the 2005 and the 2016. Yun lang po. Wala naman akong kinatakutan. Wala naman akong kinatakutan. Parang naglalaro lang naman din kami. Ah, fun siyang gawin eh. Masaya. Kung meron man akong medyo kabado ko because ang layo eh ng 2005 tsaka 2016, ang kinatatakutan ko ang kinatatakutan ko baka hindi makasakay yung mga bata na manonood ng 2016 kung book 2 agad. Ang layo ng book 1, mabuti sana kung 2 years lang ang pagitan. Pero hindi eh, halos isang dekada yung pagitan niya. Kaya ginawa namin yung requel. Kaya ako nag-decide na doon sa week 1, requel ang gagawin ko. Ikukwento yung buong Encantadia 2005 and then at saka idudugtong yung book 2 niya para alam ng lahat ng audience, para masaya ang Encantadix na nakita uli nila yung childhood nila na palabas na as it is. And then, pero may dagdag na bago. At saka para din yung mga bagong audience, maintindihan nila yung buong kwento ng Encantadia. So, may kinatakutan ba kami?
ang kinatakutan namin doon at the time ay sana mag-work din siya katulad ng 2005. Sana tanggapin din siya at mahalin din siya ng audience. Kasi ang laki ng expectation at saka ang bigat ng pinanggalingan dahil ngayon 2005. Na ako until now, mahal na mahal ko yung show. Yung version. Thank you po, Mrs. Seth. Thank you, Rem. Hey, next question from Renz. Thank you Hi, so much po. Hi, Miss Suzy. Abisala po. Renz here. Hi! Friends, friends ko sa Facebook. Alam ko po na tanong ko na to before sa Twitter. And you mentioned earlier na mas nag-oversee kayo sa kabuuan ngayon ng production since na-pass on yun na po yung head writing kay Miss Onay. So, right now po, parang regarding with the Lireo po, di ba? Parang yung kingdom ng Lireo is more of like diwata and an idea of medyo young and fresh ang ating mga diwata. And alam ko na-tweet ko sa inyo before, bakit po meron tayong mga matatandang diwata sa Lireo? And ang naging tweet niyo po before was like, baka na-oversee lang sa casting. So, Oh. ano po yung expect natin yun na mas easy po kasi alam niyo po yung mga bashers natin. So, ano po yung expect po ng mga new audience when it comes to casting? At saka siguro yung, ano po tayo yung foundation elite ng Lirey when it comes to gaano ba kabilis tumanda or gaano ba yung age ng ating mga diwata? Oo nga. Ano po sila, sangre or the Oo. normal diwata? Oo. Yung sa 2005, oo nga, may mga oldies doon na sarap pagsisipain. Charot. Actually, as it is, ang mahal-mahal ng 2005 na budget ng Encantadia, pero minsan, pag nanonood ka, ikaw na lang, halimbawa, war scene, na dapat ang dami-dami nun, cast of thousands yon, hindi naman pa kaya yon at the time na i-multiply pa talaga ng effects na lahat ng frames ay libo-libo yung nakikita. So iniisip ko na lang, sana dahil nasasakyan ng audience yung kwento ng Apat na Sangre. So imagine na lang nila na kungari, cast of thousands yon. Ngayon, um, wala pa rin tayong budget na katulad ng sa Korea na kaya nilang mag-cast of thousands, but ang daming improvement na ginawa, um, lalo sa mga fight scenes, um, sa look at saka sa mga itsura, magaganda at mga gwapo naman sila. Babantayan ko yung mga matatanda na yan. Titignan ko para hindi malait. Hindi naman sa AGSM, pero Encantadia nga naman. Kasi pwede naman dun sila sa Adamya side. So yun, um, pinaghahandaan actually ang 2000 something na Encantadia. Yung Encantadia ngayon. Yung Sangre. Mas nakakatakot for us ito dahil nga bago siyang kwento eh. Pagpapatuloy ng kwento. Yun, ano pa ba? Yun lang Thank ang you. sagot ko. Thank you, Thank Thank Miss you, Suzy. Renz. Thank you, Renz. Thank you, Miss Suzy, for that. Sorry, before you, Greg, echo ko lang yung sinabi ni Madam Suzette, yung natatakot daw yung team this time for Sangre. And I think fear is a good sign Yeah. kasi the team is out of their comfort zone, 'di ba? Hindi ka Oo. matatakot pag nasa comfort zone ka eh. And I think this can only bring good no to the show, 'di ba? When you're out of your comfort zone kasi there's a lot of new things, there are new things na ina-explore and all those kinds of stuff. So, all right, Greg, on to you. Yes, thanks, Matt. Before we proceed to another question to Miss Suzy, wait ka muna dyan, Ryle, Nell, and Rafael. We would like to acknowledge the presence of one of the writers of the original Encantadia series, Miss Ana Aleta Nadella. She's here. Yeah. Isa yan, si AA ang isa sa original na writer na part ng team ng 2005. Hello po. Sumilip. Hi. Congratulations. Sana, how does Bagets it na feel? bagets pa ako nun. How does it feel po, Miss Ana, na
19 years na ang Encantadia, 2005. Hindi ako makapaniwala na 19 years, pero nandyan pa rin, nagbe-build pa rin ng community of loyal fans, loyal audiences. And so, congratulations. Masaya na naging part ako ng show. Maraming memories of the first Enka, of course. Like, 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 ang pinakatumatak sa akin kinukulong kami sa hotel para magsulat. Sorry. Nag-celebrate ako ng birthday doon. Sorry. Pinaglalako ko sila. Tara, may meeting tayo. Dito tayo sa hotel. Pero actually, hindi ko na sila pinapalabas. Tsaka kayo, magkatrabaho tayo. Ayun. Maliit pa yung anak ko noon. Baby pa. Sinasamahan din kami. Ganon. Ganon siya. Yun ang mga memories ko of Ready Enka. Masaya, masaya. So, congratulations. one last Miss Ana before before ka namin bitawan. Pero stay ka lang muna dyan, no? Sino ang question na lagi yatang natatanong kay Miss Suzy eh? Ito, sino ang paborito mong sangre? Sino ba? Siyempre si Amihan. Sorry, gusto ko pa rin si Amihan, siyempre. Before when I was pero gusto ko yung pagiging feisty ni Perena. Siguro dahil hindi ako feisty. So parang ang sarap niyang isulat at laruin to get into that character kasi it's my opposite. So parang, I can do anything with this. I can be this bad. May mga ganun-ganun. May mga ganun. So siya pa rin naman ang pinaka-interesting. I mean, sila kasi parang extremes di ba? Extremely good si Amihan and then meron ka rin opposites on the opposite pole si Peren. So ayun. I think silang dalawa. Yeah, antithesis, correct. Oo. Narcissist si Perena. Yun, yan ang aking mga. At saka syempre ang pinaka, hindi ko rin makakalimutan yung, syempre writing it, ini-imagine namin siya. Pero nung pinapunta kami sa set, I think dahil, ewan ko, yung first time kong nakita yung set, naiyak ako kasi sabi ko, ang laki ng show na to. Kasi nasa bodega kami yun, somewhere dito sa may Pasig yun na nirentahan nila yun, ang laki-laking bodega. Tapos nakita ko yung mga karakter, yun, sina Awu, the whole thing, si pa nun, Don Sulweta pa nung namin, Minea. So, yun, doon ako sabi ko, wow, ang ganda ng show. Yun. Ayun po. Thank you, Miss AA. Thank you rin po. Ay, uso pala ang buntisan sa Encantadia, no? Kasi sa 2005, dapat hindi mamamatay sa Inang Reyna. Kaya lang, Oo nga. Correct. na-pregnant. Nabuntis diba, si hindi Don. dapat Yes. mamamatay si Inang Reyna. Tapos biglang, buntis siya. Tapos aalis na siya. So, okay, tsugi na siya. Oo. Nabuntis si Don Silueta. Correct. Oo, yun din pala yun. Tama, Oh my tama. God! Sino mabubuntisan ng bagong version? Ay! Ako, oo nga pala. Nagkakatroma na ako. Oo nga pala, may Kylie ka din pala. Oo Okay. nga, diba? Yun pala yun. Yes. Bakit namatay si Inang Reyna? Na okay lang naman Yes. din. Kasi nakatulong pa rin. Nakatulong pa rin. Yun. Miss A, hindi ka na pala namin bibitawan, dyan ka lang po pala muna. Kabanta Sige, ni Miss makikiano A. lang ako. Oh. Makikinig. Thank you. Thank you po. I just like to point out na meron tayo ditong 3 generations of Encantadia writers. Si Miss Suzy at si Miss AA from the original, si Miss Suzy sa 2016 and Miss Onay Sales sa upcoming Encantadia Chronicles Sangre. Ayun, just parang nabuo dito yung Ayun po. Yes. Ryle, Nell, and Covey. Go on, guys. Ako na lang po. Sala Eshma po, Miss Suzette. Ay po. Avisala. Ang question ko lang po, ano po yung mabibigay niyo sa amin na information about the other territories apart from Miniave? Excited po kami sa world building at saka world expansion ng Encantadia.
alam mo, hindi ko siya pwedeng i-discuss ngayon. Lalo't hindi pa siya ipapalabas. Baka, pag itinanong mo siya sa akin, pag ipinapalabas na siya, sasagutin kita. Pero right now, What can you share po? Tidbits. No. oo, hindi pwede. No, hindi pwede. Hindi talaga Babantayan ko pwede. kayo dyan. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Sorry. Sige po. Oo. Kaya kung nakikita mo, ang tahimik naming lahat. Dahil part yan ng promo plan. Excited kami dyan, Miss Suzette. More power po. Salamat. Ako na lang po. Hi po, Avisala. Abisala. Narinig ko po ba busis ko? Kasi Yes. may tanong po ako, Ma'am Zuzlet. Pag natapos po itong Sangre, may kasunod pa po ba na new season? Well, depende yan. Pag sobrang nag-rate ang Sangre, then mag-open tayo ng bagong book at bagong kwento. Tungkol sa iba pang, probably tungkol sa iba pang territories na nasa Encantadia. Kasi maraming tribes dyan. Chronicles niya eh. Oo, ang Encantadia ay hindi lamang kingdom. May mga dami pang territories and tribes na hindi pa nadidiscuss. So, as it is, kaya Encantadia Chronicles na ang ginagawa nating title kasi marami siyang kwento. Marami siyang pwedeng pagkunan ng kwento. And kahit nga siguro kung may television pa at meron pang at gusto pang gawin ng Encantadia, yung mga bagong writers pa na susunod sa amin, pwede nilang buuhin ang iba pang mga kwentong yon. May last question po ako. Yung ginamit po na costume ni Ice Queen po nung finale po ng 2016, magagamit pa po ba yun ngayon ni Miss Rian? No. Iba na yung mga costumes ngayon, mas maganda. Maganda ang mga design ni Noel. So, ibang-iba. Yeah. Sige po, thank you po, Avisala. Avisala, Eshma. May dalawang question po ako. Yung first question ko po is directed para sa mga writers po ng show. Okay. No show is perfect. What's one aspect po sa Enka 2016 na gusto nyo pong ma-improve ito sa darating na Sangre? So, ano yung gustong i-include sa mga bago ngayon? Ang hirap pa rin i-discuss yan kasi mahuhulaan nyo. Hoy, ang tuloy nyo Kung new content South po, wag na City, po. Hindi, okay lang po. Nang fish ka dyan, ha? Muntik mag-debate. Ito na lang po, second question ko po. For fun lang. Kunwari, mabigyan po kayo ng project na magsulat po kayo ng Encantadia team up, pero kailangan nyo po mamili ng isa lang ng Sangre per generation. So, kunwari, Sangre from 05, 16, tapos itong darating na generation. Sino po pipili lang po kayo ng isa per generation. Sino po yung mga Sangre na gusto nyo makita sa isang team up? Niisip ko tuloy ngayon kung nang bebate ka na naman siya. Ay. Okay. Sino? Kahit yung mga sangring to, may kanya-kanya silang kwento, no? Na lalabas doon sa kwentong napanood nyo o sa kwento nilang magkakapatid na din. In fact, may kwento ang isa sa mga sangre na ibibida dito sa bagong version. At saka doon sa isa pa. May dalawa sila. Sino? Ang hirap mamili kasi lahat sila gusto ko. Ang hirap mamili. Promise. Ayoko sagutin. Charot. Mahirap mamili.
Okay lang po. Na sino bida, dapat silang apat pa rin. Yes, yung chemistry kasi na na-build ng apat na sangre together is parang Oo. hindi pwedeng hiwa-hiwalay sila. Any follow-up question, Kobe, or another question? Wala na? Kobe. Na hindi spoilerish? Kobe. Kobe. Kobe! Wala naman na po. Yan, excited for Sangre and hopefully we'll see it soon. Salamat, Kobe. Anyone else has a follow-up question or fan question for our special guest tonight? How about fan request? Sige, kung fan request na lang, Sir NLF, I'll start. So everyone knows that we're celebrating 20th anniversary next year, no? And these 20 years come with all the characters, the world, the locations, different stories from fans and crew alike. So siguro one fan request, at least from the Encantadia Saga team, is kasi great stories even internationally, like Game of Thrones, Avatar, The Last Airbender, Harry Potter, they all of these have great world building in place and great stories that resonate across generations. So one wish siguro from Encantadia Saga. I hope you don't say no at this point, Miss Suzy, Sir NLF. Just try to think about it. One special request, one grand request from the fans is a coffee table book for the 20th anniversary of Encantadia. Alam mo kung kami lang ni Noel ang magdi-decide yan, go kami! Bakit ba? Wait. Go kami. Teka muna, diba? I have something to say about that. Go. No comment. Hindi. That is very possible. We are in discussion for coffee table books, numerous coffee table books, for both 2005 and 2016. Yes! Yeah. Currently in nakausap ko negotiation. nga pala si Miss Roa about that. Oo. Yes. I'm currently in continuous discussion with Josep Roa regarding coffee table books, and we are already partnering with a publisher, a very established publisher. The aim is to give the fans what they want for years now, which is a coffee table book. Or coffee table book. Hopefully sa launching, sana. Yun ang target namin eh. Para 2020. Para part ng promo plan. 20 years pala. 20 years. Para part ng promo plan ay magkaroon ng stall para doon sa mga merch na yon. And then we also invite ipapaano ko na pwedeng sumama ang mga fans. Hindi doon sa mismong MediaCon kasi I'm sure magulo yun, pero at least naalala mo yung 2005 launching natin na doon ginawa sa set, doon sa sa warehouse yan. Ang laki-laki. Sa Pasig. But stay tuned, there will be news about that. Okay. We'll be watching. Yun na lang po siguro yung masasabi ko. And siguro safe to say, the kids who have been fans from 20 years ago, some of these have become professionals na. They have adult money to spend. NLF. May pambili na yung mga fans. So, yun. So, take our money. Kumbaga. Diba? It's a way of the fans din kasi to express and manifest their love for the show, to have something tangible that they can take anywhere, diba? And yung dati sinusulat lang namin sa notebook lahat, something na kita talaga this time na naka-print with the concept art, with the photos. Naalala ko merong bata na kinukulit ako ng parent kasi
lahat ng chapter nung episode, sinusulat ng bata sa notebook niya. Lahat ng chapter. May isang gabi na nag-brown out sa lugar nila. Uso brown out nun, 'di ba? Pag mataas ang Encantadia. Sarat. Tapos umiiyak siya, kinukulit niya yung tatay niya. So yung tatay hinanap ako sa Facebook. Para lang itanong ano yung particular na chapter title nung nagdaang gabi at hinihingi ng anak niya. Wala pang masyadong YouTube noon na mapapanood mo yung mga palabas pa sa doon, di ba? Yung mga pirated copy doon. So sa TV pa talaga nanonood ang mga tao. Thank you. Thank you for the ray of hope for the possibility, Miss Suzy and Sir Noel. How about the fans? Any fan requests? Let's take the opportunity and take the advantage na nandito yung ano natin, mga minamahal nating creators of Encantadia. Regine, we have Regine raising his hand again. Regine, do you have any fan requests? Actually, hindi po siya fan request, but I just want to say thank you to all the Mhm. the Enka team and to Miss Suzette. Kasi I've been a fan since 2005 and Wow, thank you. 2016 is most what do you call that most parang nakapagpabago ng buhay ko kasi um I've been able to reach my dreams because of Encantadia and nalaman ko kung ano yung passion ko talaga, which is yung behind the camera, visual effects, directing, and as a content creator, I just want to say thank you to Wow! all the Encan. Kaya I've been able to create the Encamania Wow, na congrats! and yun lang po. Gusto ko lang po salamat kasi as a cancer patient po, nag-hold pa din ako doon sa Encantadia. And maraming salamat po doon. Yun, thank you lang Uy, po. magaling ka. Thank you po. Thank you, Regine, for that very warm set of words. And everyone here, even dito sa chat, is rooting for you in your battle. Thank you. Okay, we have Andy Crocker. Andy? Andy. Hello. Andy. Hello. Hi, Sir Noel. May mga kinuwento ka sa akin pero hindi ko rin si Chick. Kinuwento ko sa'yo. Secret? About din sa ano yun, spoilerish. Hindi totoo Hi, yan. Ma'am Suzy. Hello. Hi. Alam niyo po ba, nung MediaCon, isa ko sa representative ng mga Encantadix na nakapunta ng MediaCon. So, ang saya-saya. Gumugulong ako sa sahig nung lumabas yung 4 na sangre. Share ko lang. Nakita ko nila Sir Noel noon, nasa sahig ako, nagsisigaw. Kasama ko anak ko noon dahil gusto niya magpa-picture kay Imaw kasi may Imaw na ano doon, diba? Tapos, ayun nga po, naalala ko, binigay niyo sa akin yung poster ni Habagat. Oo. Kasi, hiningi ko, yun yung nasa pintuan ko ngayon. Wala lang. May dala-dala nga siyang poster. Ayun. Encantadia. Question ba to? Pero parang based dun po dun sa success ng Voltes 5 Legacy, quality-wise, may expect po ba namin na parang on par yung magiging visual effects ng Sangre sa Voltes 5 Legacy? Kahit dun sa magic part lang or dun sa realms? Sa mga nakita kong scenes na natapos na, yun ang syempre target naming lahat. Kasi yung sa Voltes 5, ano talaga clap talaga ako kasi ang sarap-sarap niya panoorin. Ang ganda ng effects, no? Oo. Ayun po. Yun lang, been a fan since 2005. Basta nakikinig kami actually sa mga fans. Dahil
kinikilala namin na ang Encantadia ay hindi lang amin, hindi lang trabaho namin, kundi inangkin na rin to ng mga audience. Ayun po. Dahil din po sa inyo, parang si Ruji, natupad ko din yung dream ko na makagawa ng fan film tribute. Ayan, alam ni Sir Noel yan. 2005 naman yung ginawa ko. Si Ruji 2016 yung focus. Ako itong classic version. So talagang ginaya din namin. Wala, nakaka-proud din. Parang milestone din siya sa buhay ko. Kasi share ko lang, kaya ako naging mascom, kaya ako nagpunta sa creative sa ganon dahil nabago ng Enka yung high school life ko. Dahil doon. Thank you. Para ako si Perena, nagkaroon ako ng character development. Oo. Ayun lang. Yun lang po. Salamat. Salamat sa pag-share. Thanks, Andy, for sharing. Si Andy Crocker din pala, fervent fan natin yan, ng Encantadia. Madalas siyang nagpo-post ng mga cosplays. Very loyal and faithful cosplays ng Encantadia 2005. So, pag tinignan mo sa malayo, hindi mo maisip na cosplay siya kasi parang very, talaga kuhang-kuha yung 2005 costume. So, thank you, Andy, for joining us tonight. Ayun, medyo binigyan ako ni Sir Noel ng mga tips doon. Kung paano achievein yung mga kulay. Ayos. Okay, thank you. We have another fan request from Juvins ulit. Hi, Juvins. Hi, hello ulit, Mrs. Z. Fan request, siguro, possible po kaya na parang, kasi lahat tayo na-amaze sa mga props na ginagamit or costumes na ginagamit sa series, sa show. Possible kaya Mrs. Z magkaroon ng like bid or isa yung mga merchandise na yun, since sa new series magkakaroon ng mga bagong design. Para lang, memorabilia, ganun po. Alam mo nga, kung kami lang uli ni Noel ang mag-design, matagal na namin binenta lahat yan. Charot, ako nga hindi makakuha-kuha. Nawawala na yung mga props na yan, ha? Promise. Wala akong napala. Kahit isang sword. Sir Noel, yung pangako mo sa akin nung pandemic, yung mga drawing. Charot. Nagkakasingilan. Actually, I still have the script na hawak ni Sunshine for Eteria. I can actually let that go pagdating ng 2020 for probably just wait for an event. Oo nga eh. Ako wala na akong kopya ng mga scripts actually. Dahil pag nagpapalit ako ng laptop, hindi ko naman sinesave lahat ng trabaho ko. So, GMA yata ang may kopya. There's a question from Facebook Live. I think it's best answered by Miss Suzy and Sir Noel. Is Encantadia a continent po talaga or a country? Kinagot na ba ni Noel? From Joshua Crucena. Curious po kasi sila, is it a world or is it just a continent? Is it part of a world? Continent siya part of the world or is it a world, a planet? Magaganong questions po. When looking at the design, intentionally nililimit ko muna siya as a somewhat of a continent. So it's a small continent, probably a big archipelago, pero big enough to be a continent. So we would have to leave it very open for future expansion ng world building. So kumbaga, actually, di ba parang ni-reveal namin yung buong continent, pero binalik namin sa parang fraction pa lang ulit. Hindi namin ulit i-reveal yung totality ng continent yun. Kasi we want to keep it open for expansion. Parang game. No? We start with a game, we start with a map na pag naglalaro yung mga players, yung mga gamers,
we start with just one map, one piece of map, and then eventually the gamers, Lumalaki na lumalaki. lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Now the gamers would include the writers, the fans, the director, so everybody will be included there. Ganun yung ginagawa ngayon with transmedia storytelling na ginagawa with, let's say, Avatar. It's yung sa nakikita ko now. So we'll be following suit para lang we would be at par with the global kumbaga global way of storytelling. Thank you, sir. The question. Joshua, na-answer na ni Sir Noel ang question at questions ng maraming Encantadians. We're down to our last 10 minutes. Ating pakikipag-celebrate ng Encantadia with Ms. Suzette Doctolero. Kobay, you're raising your hand. May tanong ka pa? Yes, it's a fan request. Isa sa pinaka-iconic, I think, sa Encantadia is yung music and yung soundtrack. Possible po ba na ma-compile yung music na yun and ma-release sa public para ma-enjoy at ma-consume din yun ng mga Encantadians? We will discuss that with Ma'am Rosette Roa. Encantadia OST. Isa pa yan, ano? Oo. Kasi we will be talking to to the to different musicians, composers, no, for that to be possible again. Kasi pag-iisipan pa kung yung 2005 ihahalo sa 2016 music soundtrack or will it be recomposed, no, or separate, so we will have to that discussion would be answered by marketing, I think. Except for mga music na ginawa natin na tayo ang gumawa. GMA. Yeah, oo, tama. With 2005, Madami. sa atin eh. Thank you, Kobay. Regarding fan request, from the new head writer / co-head writer ni Suzy, no promises naman pero babasahin, aaralin natin. Pwede rin pala sa FB thread, yung nasa Facebook Live, yung babasahin kung ano yung mga fan request na nandun. So, no promises pero babasahin. Yes, Nel Adamus. O, kapangalan mo yung isang bagong tagapangalaga. Hi po, gumagawa po kasi ako ngayon ng mga parodies. Kunti lang yung views pa po. Pero ina-enjoy ko naman po kasi may nanonood pa rin kahit papaano. Ang ko po, tanong po is, saan po kayo makakabili ng mga merch ng Enka? I'm sure maglalabas ang GMA kasi yung 2016, may mga inilabas silang bags and t-shirt at saka... Mugs. Cap. Oo meron, may cap pa. Hindi nga lang masyado siguro na advertise. Pero with aayusin natin tong sa dadating para may makuha mo lang mga souvenirs at memorabilia yung mga tao. May isa pa po akong question, what month po kaya ma-air yung new season ng Enka? Na bago? Mhm. Hindi pa pwedeng sabihin. Secret pa. Sige Pabayaan po, mo muna thank you. kaming trabahuhin siya para may bago kayong makikita. But talaga pag excited na para ma-cure yung Tsaka insanity, kailangan ng date, no? But again, yeah. May nagtanong po dati yung kasama po ni Lila Sari, yung babae po na medyo mataba ba yun? Nawala Oh my bigla daw God. sa Hindi siya finale. umalis. Mapapanood po ba ngayon daw? Nel, si Maika yan, Nel. Hindi siya umalis. Nagbago lang siya ng allegiance. Andiyan na po ba siya ngayon sa new season? Spoiler yan, Nel. Sorry. Tanong po kasi nila yan sa mga groups. Kahit si Maika pa lang merong
nagbabantay. Oo nga eh. Eagle-eyed Encantadix. Si Akitong Thank po you ba? po. Babalik. May concert pa. Busy pa. Hey, I think we're down to 4 minutes, but siguro just to wrap up this special guesting ni Miss Suzette, and of course, yung unexpected participation ni Sir Noel, who's from the start naman has been very supportive of the community and very interacting and engaging din. And of course, the writers from past installments and to the present, no, on behalf of the fan community, we'd like to thank you for spending this very precious night with us, Sunday night, no. I mean, Sunday is always a family day, no, but thank you for taking time and sharing and celebrating 19 years of Encantadia with the community. Siguro just to resonate or wrap up then, recently I've been also a fan of Studio Ghibli, no? And siguro one thing that I learned from the most recent film ni Hayao Miyazaki, which is The Boy and the Heron. In this world, at this day and age, everyone is parang consumer of media, consumer of books, consumer of stories, no? But ang question sa atin these days, no, and I think ever since naman, as consumers, what is your share naman to the world, no? Parang ano yung kaya mo namang ibigay back to the world na in the midst of your consuming, of taking in media, you know, and appreciating different creations. That's the question to us. What will you create next? What will you contribute to the world? No? And I think Encantadia, to say the least, is a two-way, parang bi-directional siya na appreciation. No? When fans appreciate a show like Encantadia, they're also inspired to create. No? They're inspired to interact, to pursue new dreams, their personal dreams, no? So I think there's wala na sigurong mas gaganda pa sa ganong takeaway from a show like this that has spanned almost 20 years. Yun. So I'll hand it off to Greg if meron pa siyang gustong i-share before we let our special guests go. Grabe, 19 years nga. Yes. Wala naman na, Matt. Nothing else. I just like to have the last words for the final minute. Kay Miss Suzy, Miss S, let's promote our coming shows. Invite Yeah. our Encantadia, all those Si- listeners. bago Encantadia, ngayong July, ipapalabas yung Pulang Araw. Another historical drama series na mapapanood din sa GMA7. Papalit ata ito sa Black Rider. Starring Barbie Fortesa, David Licauco, and then na-promote na ba yung dalawa? Opo, Na-announce na ba yun? And then Sanya Lopez and of course Alden Richards at saka na-promote na din ba si Denny? Okay. So sana tulungan nyo rin kami na ma-promote din yung show at suportahan yung show kasi bukod sa pagsusulat ng fantasy series, isa rin sa passion ko pagsusulat ng mga historical fiction or historical dramas. Kasi tingin ko both pwedeng gamitin para mapalaganap syempre yung sa mga kabataan lalo yung love for the country na both meron, 'di ba? Kahit sa Encantadia ando doon 'yon. Nag-ASCs. So with Pulang Araw, baka yun na yung huling historical fiction or historical drama na gawin ko as a writer kasi parang nabuo ko na siya. Hindi ko lang alam kung ano susunod na gagawin ko pero
Ayun, sana yung pinopromote ko siya. And then of course, Encantadia Chronicles Sangre sa malapit na rin. Ayaw talaga sabihin kung kailan. Hindi mahuli-huli. Ayaw mahuli. Yun lang. At salamat sa imbitasyon, Encantadia Saga. At sa lahat ng Maraming addicts na nagtiyagang manood ngayon at mga nagtanong, maraming salamat. Maraming salamat sa pagmamahal sa show. Hindi lang kayo yung na-inspire doon sa show, kami rin ay nai-inspire na pagbutihin ang aming mga trabaho dahil sa inyong lahat. Kaya yung una palang tanong kanina, may kaba ba? Mas ang kaba namin doon sa audience eh. It's not for the show dahil maraming dinagdag ng mga tao para mapaganda yung show. Pero mas ang kaba ko ay paano siya tatanggapin ng audience. Because syempre, ang dream namin ay magpatuloy yung legacy ng Encantadia. At magpapatuloy lang ang legacy ng Encantadia na yon pag maganda yung mga books na ibe-presento palabas, di ba? So nasa inyo sa inyo ako kabado. Actually, sa inyong pagtanggap. Yun lamang. Okay, maraming salamat. Avisala Eshma, Miss Suzette Severo, Doc Avisala Tolero. Eshma. Before we end po yung segment nyo, Miss Suzy, one request from the fans, group photo daw Okay. in this Zoom meeting. So everyone who wants to turn on their cameras and be part of this special groupie with the creators and showrunners of Encantadia, now's your chance. So ako na lang mag-screenshot So actually hindi siya kasha kasi we have 30 participants, more than 30. So 2 shots na lang. Right? So first, let's go. On my count rather. 1, 2, 3, smile. Okay. Next round. 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you, Miss Suzette, Dr. Lero. Salamat din. And good night, Avisala Eshma. Good night po. Bye, Miss Suzette. Avisala Eshma Bye. Bye, Noel. Bye. Bye-bye. Everyone. See you Good guys night. soon. Bye po. Thanks, Noel. Thanks, Suzy. Greg, we're Papost staying po on ng the call, diba? picture. Nakamute ka, Greg. So I think we're still continuing with the fan experience. You know what, Encantadix? This is actually 3 parts. The first part is the fun experience. The next one is Miss Tuzi. And then another fun experience kung medyo bitin pa kayo. So gusto niyo pa ba? Or may mga ano na? Kasi Monday na bukas no? So satisfied naman ba kayo sa kinalabasan ng ating celebration for the night? And naririnig ba ako, guys? Yes, Greg. Yes po. So I'm just gonna say na we're planning that this is going to be a month-long celebration like we did last year sa Twitter Spaces. So every Sunday, may Zoom pa rin, may Zoom celebration na kung saan most likely may another guest. But ayun nga, nasa planning stage pa rin. It's not a promise. Sana nandun pa rin kayo on the coming next Sundays of May kung saan we're still celebrating the legacy, the magic of Encantadia. Ayun lang guys, I think we should wrap everything Pagod up. ka, no? Pagod ako ngayon. May i-edit pa po akong Sangre script. Babalik na po muna ako sa pagtulog. Maraming salamat. Isala Eshma, TL, DJ, Matt, words, last words. Word? Yeah. Nag-last words na pala si Matt.
Si DJ at si TL na lang. Siguro ako muna. Narinig naman ako. Hello. Yes, medyo mahina lang ng konti. Kasi naka-earphones lang ako. Pero, ayun, thank you sa lahat ng attendees. And siguro, actually, for the next week, siguro mas magiging ready na kami. Kasi biglaan lang din talaga siya. Biglaan lang. So, ayun, thank you sa lahat ng attendees, and then, of course, yung sharing part. And, of course, since month-long siya, ayun, continue to support Enka. Kasi nga, parang alam ko na part of ourselves naman yun. Diba? So, ayun, let's look forward for the next episode of this podcast, and of course, yung mismo Sangre. Kasi ako mismo na-excite na ako. Though hindi ko rin sure kung kailan. So, ayun. Yun lang siguro for now. Thank you sa lahat thank you for all the support. DJ. Ayun po. Thank you for attending. I know meron yatang mga hindi nakasama sa Zoom. May nakita akong comment sa Facebook. But yeah, I think next time we will announce earlier para mas maano makapag-register yung mga gustong sumama sa Zoom. So, ayun lang po. Maraming salamat, and just keep interacting with us para po, we love seeing your comments, your thoughts. So, ayun po for me. Thank you. And thank you to our live viewers sa Facebook. Parang we were constantly nasa 70-80 kanina. Umabot din ng 111 nung pumasok si Miss Suzy. It's first time natin mag-live actually, sa Facebook. So no, it's our first time to live. Hindi ka naka-live. All right. So with that, thank you everyone. Thank you for joining the Zoom call, yung mga nag-install pa ng apps. If you want to suggest kung how to make our next event like this one more fun, more engaging, you know where to reach us naman, no? Halos lahat nata ng SOCMED na nasuyod na namin. So let's keep in touch. Thank you. And have a good night. Hasne Evo Live, Encantadia. Hasne Evo Live, Encantadia. Bye, guys. Bye, guys. May salesma.